Mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pastoral prayer. Ating ipanalangin ang mga kapatid natin na nasa banig po ng karamdaman, si Ate Odette na patuloy pong nagre-recover, at ating mga aging viewers and members na nakasubaybay po sa ating live streaming. Ganoon din po, ipagpasalamat natin ang isang matagumpay na okasyon yesterday. And of course, ang energy crisis sa atin. No? Kanina kung napansin po ninyo, nag-trip na yung kuryente. Nawa po ay magawa ng paraan ang ating pamahalaan. Ang kakulangang ito at init na nararanasan natin sa kasalukuyan. Tayo po'y dumako sa ating mga pangkalahatang panalangin. Gaya ng aming inawit, O Diyos, nag-uumapaw ang aming puso at inihahanda ang aming kaisipan sa mga pamamagitan ng mga awitin na aming naunang inawit upang ang aming pong makita at ma-appreciate ang pangangaral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoong Diyos, ay tunay na naihanda namin ang aming puso. At kung hindi pa, Panginoon, ay patuloy mo po kaming tulungan na maisang tabi ang anumang pong bagay na nagiging hadlang para makinabang ang aming kaluluwa sa umagang ito. Lumalapit po kami, Panginoong Diyos, sa iyo at patuloy na nagsusumamo sa iyong patuloy na paggawad ng iyong kabutihan at pagpapala sa bawat lalaki, babae, bata man o matanda na nasa silid na ito, nanonood, O Diyos, sa mga kanya-kanilang mga tahanan upang mapakain ng aming mga kaluluwa. Dumadalangin po kami sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Inilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kaluluwang may pisikal na karamdaman sa kanilang mga katawan. Itinataas po namin sila sa iyo, O Diyos, kung inyo pong mamarapatin at loloobin na dampian ng iyong mapagpalang kamay ng kagalingan. Ganon din, O Diyos, ang patuloy na paghahanda ng aming kaluluwa sa pagharap sa iyo, O Diyos, sa aming Diyos at manlilikha. Sa kadahilanang ang lahat ng bagay ay may mga hangganan, may itinakda ka, O Diyos, na kami man ay dapat naming aware na pinaghahandaan. Walang pinipili, O Diyos, na edad at kasarian ang usapin ng kamatayan. Subalit para sa isang kaluluwa na meron pong ugnayan at pagkakilala sa aming Diyos na si Kristo Jesus. Death is not a punishment, but is a door for an everlasting enjoyment with God through our Lord Jesus Christ. Dalangin po namin ng mga aging viewers, aging members namin, O Diyos, na panghawakan ang iyong mga salita. Panghawakan, O Diyos, ang preciousness and steadfastness sa amin pong mga naririnig at mga salita mong naitatanim sa amin. Nagpapasalamat din kami, Panginoong Diyos, sa isang magandang okasyon kahapon na aming nasaksihan na ang iyong kaharian ay dahan-dahang yumayabong, sumusulong. Isang kapatirang iglesia ang naitatag at isang lingkod mo, O Diyos, ang naitalaga upang mangasiwa. Samahan mo, O Diyos, ang kongregasyong ito sa patuloy po nilang hangarin na magbigay kapurihan at karangalan sa iyong buhay, sa kanilang mga buhay. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo ang aming bansa na patuloy pong humaharap sa maraming usapin ng problema at suliranin. Sa kasalukuyan ay humaharap kami sa energy crisis. Sa kasalukuyan ay humaharap kami, Panginoon, sa heat wave at pagtaas ng heat index na kung saan maging ang aming institusyon ng edukasyon ay apektado at kinakailangan mag-adjust upang hindi po lubusang maapektuhan ang kalusugan ng aming mga kababayan. Lalong-lalo na, O Diyos, ang mga
may katandaan at may mga pre-existing illnesses ay sadya pong naapektuhan. Tulungan mo po kami na gampanan namin ang aming mga sariling tungkulin at responsibilidad upang kami ay makapagsagawa ng mga kaakibat na pag-iingat. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, sa tugatog po ng aming pagsamba, nawa ay mangusap ka sa bawat kaluluwa na narito ayon sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Ang iyong salita, O Diyos, ay sapat, makapangyarihan upang kami ay turuan, i-rebuke kung kinakailangan at iligtas kung inyong mamarapatin at loloobin. Sa iyo po mataas sa papurit, pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Last 2 Sundays ay ang dalawang Saywell po, no? Si Pastor Ruben Saywell and Pastor Andrew Saywell, sila po ang tumayo sa pulpitong ito sa unang 2 linggo ng Abril. At tayo po'y nagagalak at nakasama natin sila at nakapagministeryo sila sa ating kalagitnaan. At ito po ang ating ikatlong linggo sa buwan ng Abril. At ako po'y babalik sa aking seryeng sinimulan at gaya po ng aking nabanggit ay lumampas na ito sa pinakatema ng panahon at ito po'y may kinalaman sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagbabalik tanaw ay ating pong natalakay ang unang wika ng ating Panginoong Hesukristo at ito ay may kinalaman sa pananalita ng pagpapatawad. Nang kanyang unang sabihin sa Lucas 23, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po'y isang panalangin na kung saan ay hindi na ginawa ni Jesus na siya mismo ang magpatawad sa kadahilan ng when He was already suspended on the cross, He is now exercising the ministry of intercession. The priestly work, yung pong pagiging pari na namamagitan siya sa tao at sa Diyos ay kanya na pong ginaganap at tinutupad. Ang ikalawa pong pananalita ay on that same chapter, Luke chapter 23, na kung saan it is a words of salvation, na kanya pong inassure ang isa pong magnanakaw na dati ay nanunuya sa kanya, kasama ng mga sundalo, ng mga tao, ng mga scribes and Pharisees, at maging mga bystander na dumadaan na nakikita at nagaganap ang kanyang paghihirap sa krus. Subalit nung marinig niya ang unang wika ni Jesus, ito ay nagbigay sa kanya ng kirot sa kanyang puso. Ang pagkilos ng banal na spirito at akayin siya sa pagsisisik pananampalataya. At doon ay kanyang sinambit at pinagtanggol ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka ba nahihiya? Tayo'y makatwiran lamang na tayo ay parusahan dahil sa ating sala, subalit ang taong ito ay walang sala, subalit siya'y nagdurusang kagaya natin. At siya'y nagwika in the middle cross and saying, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso. At ang tugon ng Panginoon, the words of salvation, today, ngayon din, ay kakasamahin kita sa paraiso. Isang magandang pangako na sana ang hangad ko'y at ang aking panalangin, ang bawat kaluluwang narito, lalaki man o babae, matanda man o bata, ay maudyukan sa pagsisisi at pananampalataya dun sa taong nakabayubay sa gitna ng krus. The man in the middle cross. And the third saying in John chapter 19, here we see the words of endearment, na kung saan ay itinagubilin ni Jesus ang kanyang balong ina. Behold your son, and son, behold your mother. On this particular day, on the fourth saying, ito po ang ikaapat na pananalita and I entitled this message, The Darkest Hour, the Words of Abandonment. Tatlong bagay po ang nais kong makita at maituro natin at matutunan dito po sa tekstong ating binasa.
in which hindi lamang po si Mateo ang nag-cover nito sa Matthew 27, but also let us look in Mark chapter 15. Turn your Bibles quickly sa Mark chapter 15, verses 34. Verse 33, nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng kanyang malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang kahulugan nito'y, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Three important things to draw out from the truths of this scripture. First, let's notice the hour of abandonment. Yung oras na kung saan ay siya'y tinalikuran, siya'y pinabayaan. The hour of abandonment. Secondly, on this same verse, the horrible cry. Ang kanyang pagsigaw at pagtangi sa Diyos. And finally, the high value lessons we can draw from this teaching, from these truths. First, tingnan po natin the hour of abandonment. Kung papansinin po natin, Matthew and Mark gave a very accurate, descriptive account when it took place. Yes, it took place on the cross. Yes, it took place on the Good Friday. But the exact time, the words are from, now, from, and when. These are words, these are vocabularies of time element na nagsasuggest kailan daw po nangyari. Na traditionally, alam po natin, an historian would say it, the Lord Jesus Christ was on the cross between 9 a.m. to 3 p.m. in the afternoon. 6 hours of anguish, 6 hours of torment, 6 hours of excruciating pain. Bago pa yung preliminary. Tandaan po natin, may preliminary nangyari. Hindi ba nung siya po'y hatulan na, siya po'y sinimulan ng latayan ng mga Roman soldiers for 39 lashes. Bukod po sa paglatay, siya po'y sinuntok, ginulpi, binugbog. Hindi lamang po siya hinagupit. So, ando doon po yung kanyang physical pain experiencing prior to the cross itself. On the way on the cross, nandoon pa rin po ang patuloy na panunuya sa kanya. But these both gospel writers, they gave us the exact reference when darkness took place. Yung pong panahon na kung saan daw ito ay naganap, ang pagkakaroon ng kadiliman. From 12 noon to 3 p.m., there was a strange darkness occurred or settled down over the land. Tinakpan ang langit. Tinakpan ng araw ang langit. At ito daw po ay halos hindi makita at maaninag. This is a very extraordinary experience that day. It cannot be associated with solar eclipse na nangyari a few weeks ago sa Western countries, na nakita nilang na humarang ang buwan at tinakpan ang araw. And it happened around 8 to 12 minutes. At ito po'y ilang dekada na uling mauulit sa ibang panig ng mundo. Hindi po maaaring ito ay solar eclipse sapagkat hindi po ilang minuto lamang ang nangyari ng kadiliman. 3 oras. Hindi rin daw po ito maaaring sunstorm na maaaring during that time ay nagbibigay at magbabalot ito ng kadiliman sa paligid sapagkat ang mga tao ay hindi lumikas sa kanilang kinakatayuan. They continue watching, they continue mocking the Lord Jesus Christ. So this event has not to do, it cannot be explained by the natural occurrence na nangyari po sa kadiliman.
Definitely, Bible scholars and commentators would agree na hindi po ito solar eclipse nor neither sunstorm. But this is an extraordinary darkness. At kung pag-aaralan natin sa Biblia, what does the imagery of darkness that led me na pag-aralan ito? Well, dito ho natin makikita the biblical imagery of darkness, it conveys judgment and death. Yun po ang maliwanag na tinuturo ng Biblia. Bilang halimbawa po, turn your Bibles in Exodus chapter 10. Exodus chapter 10, verses 21. Exodus 10 verse 21, sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay pagharap sa langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng isang kadilimang mararamdaman. Kaya't iniunat ni Moses ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. Just imagine 3 days. It signifies God's impending judgment. And during that time, that is one of the plague sa 10 plague na ibinigay ng Diyos using Moses. 3 days of darkness. Wala silang makita. Wala pang Petromax noon. Wala pang mga energy light. Walang mga solar light na kagaya meron tayo ngayong nagagamit. Wala silang sulo at lampara na hindi nila makita ang isa't isa for 3 long nights. And on our text, 3 hours of darkness. Also, darkness in the Bible is also significant the day of coming of the Lord. Sa muling pagbabarito ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang muling pagbabalik, na kung saan ito po ang the day of the Lord, ang araw na kung saan He will be no longer a Savior, but rather a judge. He is riding on a white horse. It signifies judgment as well. The prophecy of Isaiah chapter 13. Turn your Bibles in Isaiah chapter 13. Verse 9 to verse 10. Isaiah 13, verse 9 to verse 10. Tingnan ninyo ang araw ng Panginoon ay dumarating, mabagsik at may puot at mabangis na galit upang gawing wasak ang lupa at upang lipulin mula ang mga makasalanan niyon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ng mga buntalang nito ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kaniyang pagsikat at hindi ibibigay ng buwan ang kaniyang liwanag. Those are the description that the darkness in the biblical theme is judgment and death. Here we see the whole creation groans that the eternal Son of God, Jesus Christ, is on the cross, suffering. He is fulfilling His mission of redemption. On the other hand, hindi lamang po physical darkness ang tayong dapat maintindihan sa aspetong ito. May mas malalim pang kahulugan ang kadilimang ito at ito'y may kinalaman sa espiritual na kadiliman ng mga tao. As we go back in our text, Matthew 27, verse 45, particularly in verse 47, ano sabi doon? Hindi nila maunawaan ang sinabi ng Panginoong Kristo ang kanilang narinig.
Bakit? Sapagkat yung unang tatlong pananalita ng Panginoon ay kanilang maliwanag na narinig. Ito ay pananalita ng Panginoong Jesucristo sa mga taong kanyang kinakaharap. Ang unang pananalita ay patungkol doon sa mga taong nagbugbog sa kanya, naglagay sa kanya sa pagkakapako sa krus at humihingi siya ng pagpapatawad. Ang ikalawang pananalita niya ay naiintindihan din sapagkat ang kanyang kausap ay ang isang magnanakaw. At ang kanyang pangatlong pananalita ay patungkol sa kanyang disipulo at alagad at sa kanyang ina. These are words of with understanding, that they can clearly hear it and understand it. Particularly for the people, for the person who is asking to be saved, and for his mother and for his disciple. But on this particular saying, all of the sudden, hindi nila maintindihan. Verse 47, anong sabi? Inakala nila tumatawag ang Panginoong Jesucristo kay Propeta Elijah upang iligtas siya. It only shows their spiritual dark state. At yan po ang tunay namang kinikilala ng banal na kasulatan. Ang isang taong walang ugnayan sa Diyos, ang isang taong walang takot sa Diyos, ang isang taong hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa paghahari ni Kristo, siya'y patay sa kanyang spiritual na kalagayan. John 3 verse 19, men love darkness rather than light because their deeds are evil. Ito po'y patunay sa bawat isang narito, lalaki man o babae, nakaupo sa inyong upuan o nakikinig at nanonood sa inyong mga live streaming na ito, ang inyong kondisyon at kalagayan ng inyong spiritualidad ay patay. Kung wala kang amor, kung wala kang pagnanais, sa ating pangunguna pa lamang sa pananambahan, paulit-ulit na binibigyan din ng ating tagapanguna, ang tamang tugon ng isang nakaunawa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, naglalaan ng oras at panahon, paggalang sa kanyang itinakdang araw, ina-appreciate ang pagkakapatiran, na-appreciate ang pagtitipon, hinahanap ang sama-samang komunidad na sumasamba. Narinig natin sa pangunguna ng pagbabasa ng salita ng Diyos kanina at sa scripture reading ang hamon patungkol sa kalagayan ng isang tao sa kanyang espiritualidad. Hindi ho kami nag-uusap na tatlo-tatlo rito, subalit makikita ninyo ang pagkakaugnay ng aming mga sinasabi sa pulpitong ito. Hindi ba maisip ninyo na ito'y isang mensahe mismo mula sa Diyos? Upang suriin mo ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu sa aspetong ito? Wala po kaming chat group ni Mark Daniel o ni Professor Joel na ito sasabihin natin. When I was listening to them and I said, it sounds familiar, it's on my notes. How come it's on my notes? I prepared it all by myself. Hindi nyo ba naisip na ito ay paggalaw at pagkilos ng Diyos? At pangungusap ng Diyos sa umagang ito upang hamunin ang inyong matigas na puso? O mga pusong nanghihina? O pusong tumatalikod? Na mas mamatamisin mo pang gawin ang mga menial things sa araw ng Panginoon for the sake of physical relaxation rather than for the spiritual benefit of your soul. If you are that Christian, may you be moved to repentance and reformation. But for the unregenerate, you are deaf spiritually and you are blind spiritually. You cannot comprehend the message of God.
Verse 47, iba ang akala nila, iba ang pick up nila, tumatawag kay Elijah. Pero anong paliwanag ni Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 4 verse 3. Turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 4 verse 3. Sapagkat wala akong, verse 14. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. Verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang maliwanag na ebanghelyo ng kalawalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Take note of that verse, kaibigan. 2 Corinthians 4 verse 4. Bakit wala kang interes? Walang amor, walang puwang sa iyong puso. Ang salita ng Diyos, ang pagsamba, ang panalangin, ang pagdalo sa pagtitipon. What is the spiritual condition of your heart? What is the spiritual condition of your soul? This verse speaks about it. Hindi dahil sa ginusto mo lang, may nag-uudyok pa sa'yo. May nagbubulag sa iyo at ang Diyos ng sanlibutan ito ang nagbulag ng iyong pag-iisip upang hindi mo makita the beauty, to behold the beauty and the preciousness of the gospel in the Lord Jesus Christ. That's why many people today, ang tataas ng pinag-aralan, with so much degree in their names. Different titles, hindi na magkasya ang alpabeto sa kanilang mga pangalan bago banggitin ng pangalan. Merong 5 degrees, 5 doctorates. But how does the scripture says? These are the wise of the world but ignorant when it comes to spiritual things. What is about the cross? For them it is foolishness. Because it is also says, for those who are perishing, it is foolishness. Secondly, verse 46. So let's turn again our Bibles to Matthew 27. Verse 46, at nang malapit na ang oras na ikasyam, meaning to say 3 p.m., siya'y sumigaw at si Jesus ng isang malakas na tinig at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? So if you're going to make a picture in your mind, the first 3 saying is address between 9 to 12. Between 12 to 3, tahimik ang Panginoong Jesucristo. Dahil lang sabi dito, pagdating ng malapit ng ikasyam, which is 3 o'clock in the afternoon, dun po niya binanggit ang ika-4th saying, and then after some time, binanggit po niya ang 5th, 6th, and 7th. Bakit po between 12 to 3, tahimik ang Diyos? Ang sabi po ng mga Bible commentators, all they or agree, those are the time that God, the Father, turned His back to His Son and pour out His wrath on the sin of God's people. Yun po yung pananahimik ng Panginoong Jesucristo for 3 hours of silence. It was witnessed by the world. It is witnessed by the creation. At nagluluksa ang paligid.
At nung alam niyang matatapos na ang pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan, sa kanya binanggit ang mga pananalitang ito, my God, why you have forsaken me. These words are the exact direction or quotation from Psalms 22. Turn your Bibles in Psalms 22. I'll be reading in an English Standard Version. Psalms 22. It is one of the messianic psalm na sinasabi dito, na mismo ang si Haring David na nagsabing, my God, why have you forsaken me? Why you are so far from saving me from the words of my groaning? This particular psalm is about the anguish that David felt habang siya'y tinutugis ng kanyang mga kaaway, particularly si Saul, na hindi niya maramdaman ang comfort ng Diyos sa kanyang pagtakas. Nang sabi niya rito, I cried by day, but you do not answer. And that is the exact feeling ng Panginoong Jesucristo. Let us not forget, yung anguish na nararamdaman ni Jesus ay hindi lang isang beses niya naramdaman. Hindi lang dito sa cross. Before his public ministry, he was led by the Spirit in the wilderness for 40 days and 40 nights. Right? He was tempted in all aspect of his life, which is, ang na-record lang ay yung 3. Pero araw-araw, patuloy siyang tinutokso doon sa 3 aspetong yun ng kanyang buhay. So just imagine the anguish, the suffering na dinanas ni Kristo before his public ministry. And during the time of Gethsemane, he also experienced anguish. Umamin siya. Sabi niya, Panginoon, kung may ibang paraan na malalampasan ko ang sarang ito. Pero hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. So the verse 1 and verse 2 of Psalms 22 is about the expression of anguish of feeling abandonment. He is agonizing, laboring. That's the Greek word of agonizing, labor. Talagang tagaktak ang pawis, bagsak ang katawan, bagsak ang balikat, pagod, exhausted. So yun ang pinapakita rito mga kapatid, ano? Before the public ministry, naramdaman na ni Jesus yun, the night of the trial on the Garden of Gethsemane, before of his arrest, naramdaman niya na yun, pero those 2 experiences is no match. It's incomparable. Why? Dahil dun pa lang sa Garden of Gethsemane, if you can see the logic, tumatawag pa sa kanyang ama eh. Tumatawag pa si Jesus. Ina-address pa niya ang Panginoong, ang kanyang Diyos Ama na Father. There is the relationship. The intimacy is still there. He knows that God, his Father, is in this mission. But during the time of the 12 to 3, he uttered the words of abandonment. He utters the same words that David uttered in the cave. No longer Father, but my God. Psalms 22 describes about the event that took place on the cross. For example, verse 7, anong sabi sa verse 7? All you see mock me. They mock at me. They wag their heads. Diba? Yun din yung sinabi sa Matthew 27:39. Yung mga taong nakakakita kay Jesus, nag-iiling na lang. Hindi nila naiintindihan kung ano ginagawa ni Kristo sa krus. Pailing-iling na lang sila. Minamak nila si Jesus. Verse 16 of Psalms 22. It speaks about the fierce hand and feet
which align with Christ's crucifixion. Verse 18, 22, 18, they divided my garments among them, and for my clothes, they cast lots. These are all predictions what took place on the cross. It was the time that the cry of anguish, words of abandonment. Now, let's discuss the substance. Ano ba yung laman? Ano ba yung laman ng panaghoy ni Jesus? We know it is a deep anguish. We know it's a words of abandonment. We know that in that moment, he is intense suffering and vulnerability. The pain is real. The forsakement is real. And the pain is also extraordinary. Kung merong sakit na naramdaman si Kristo, ito na yung pinaka-terrible. Ito na yung pinaka-tugatog. Ito na yung kung ang pain ay from 1 to 10, baka 11 to. Na kung saan ay hindi niya na ma-describe. Na ang kanyang nasalita at ang tawag niya na ay hindi na Ama. Diyos ko. The traditional view, that moment that Jesus took upon himself the sin of the world. But as a Reformed conviction, it is the sin of those people whom the Lord have called before the foundation of the world. Na at this moment, tumalikod ang Diyos sa kanyang kaisa-isa at kamahal-mahal, minamahal na anak. Tumalikod siya rito at kanyang kinalimutan na hindi kita anak sa pagkakataong ito. Kinakailangan kong isatisfy ang aking justice. That's why in Isaiah 58, di ba? It pleases the Lord to bruise him. Kasi that's the only way. The weight of humanity's sin was laid upon the body of the Lord Jesus Christ. Well, kung titingnan po natin yung gospel, we will not see the deep explanation of the text. We need to make a comparison in order for us to appreciate this particular event. Kasi by the text itself, hindi mo maiintindihan yung lalim at kahulugan ng ginagawa ni Jesus, yung sakripisyo sa krus. Maging yung lalim ng kanyang pananalita. Subalit, hindi itinago ng Biblia ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo. In fact, pinaliwanag ng mga apostol ang mga bagay at kaganapan na ginawa ni Kristo. Follow me, please. In 2 Corinthians, 2 Kabanatang 5, talatang 21, ito ang magpapaliwanag kung bakit nabanggit ni Jesus ang ika-4 na wika. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. At si Apostol Pablo mismo ang nagpaliwanag yung pangyayaring itong ating pinag-aaralan. Na anong sabi ni Apostol Pablo? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya, sinong siya? Si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya'y tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ito yung binabanggit ni Pastor Andrew kahapon. The great exchange. The double imputation. Yung kasalanan ng mga mananampalataya na tumalikod sa kasalanan at nagtiwala sa ginawa ni Kristo,
ang ating mga kasalanan ang siyang binitbit, binuhat ni Kristo sa krus. Mga mananampalataya sa lumang tipan, mga mananampalatayang paparating, na sa panahon natin ngayon, na sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagkilos ng Banal na Espiritu, ito ang magbibigay pangunawa at kahulugan at kalinawan sa inyong kaisipan. In order for you to appreciate the glory and the preciousness of the gospel. He made Jesus, God made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God. On those horrible 3 hours of darkness, Jesus was made sin for us. On those 3 horrible hours of darkness, Jesus was paying the debt He did not owe. During those 3 horrible hours of darkness, the sin of God's elect sinners was imputed in Christ's body. He paid the penalties of the sin of the church. And yet, paano ka maging grateful sa Panginoon? Ikaw na niligtas ng Panginoon, ikaw na nakaranas ng recipient ng kamatayan ng Panginoon, how do you treat Him on His day? How do you treat Him on the every day that He had given you so much blessing? Sa mga intellectuals, they may probably think, how could one man dying for a few hours, for 6 hours, how could one man dying on the cross for a few hours, that he was able to save the multitude and countless men from eternal punishment in hell? Sounds reasonable. Paano nga naman na sa loob ng 6 na oras, ang kamatayan ni Kristo ay sapat na ito para ang mga multitude at di mabilang na mga makasalanang nagsisi ay maliligtas at hindi na mapaparusahan sa impyerno? Do I hear you right, Pastor? I would say yes. Because the Bible also answers it. In the book of Hebrews, such question was answered in the book of Hebrews, particularly in Hebrews chapter 10, verse 4 to 18, na sinasabi doon, the blood of the bulls and the goat cannot take away the sin. But Christ offered one time for all, a single sacrifice for sin. And then He sat down at the right hand of God. Ibig sabihin ng aklat ng Hebrews, it is not the quantity of blood that was shed. It is because of the quality of the blood that was sacrificed. Kung pag-iipon-ipunin ang mga dugong inihandog sa altar ng mga bulls, ng mga goats, ng mga doves, ng mga turtle doves, rams and firstborn Lamb of God, ilagay man ito sa bariles at milyong-milyon, thousand of bariles man paipunin ang mga dugong yan. Ilalagay mo sa timbangan, pagsasama-samahin mo ang lahat ng mga dugo ng hayop na yan, ilalagay mo sa isang timbangan. At ang ilang kapatak ng dugo ni Kristo, ilalagay mo sa kabilang timbangan. Ang timbangan yan ay aangat sapagkat mas higit ang dugo ni Kristo na walang sala. Those thousands of barrels of blood of the animals will outweigh by the single blood of Christ. It will outweigh them all. At ang patunay dyan, nabuhay ang Panginoong Hesus-Kristo.
And that's the guarantee. Yun po yung ebidensya na tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyo ni Kristo. Because of the resurrection. Without the resurrection, Christ's death would be nullified. Christ's death was useless. It grieves my heart. Every time we partake the Lord's Supper, some of you are not concentrating about the elements of the blood and the wine and the bread. As I observe, nagpapatawa ang iba sa inyo. Ang iba sa inyo ay nag-uusap-usap. But that is the moment that it is a very personal for you and for Christ who had suffered His life on the cross. That's the only moment na pwede mong sabihin, Panginoon, salamat. Pero I guess, kultura nyo na yan. I've been here for 15 years. But I've been observing that as well for 15 years. Either yung nagpapas ng element o yung tumatanggap ng element. We have lost the significance, the sincerity each time we partake the Lord's Supper. Kaya nga di ba usapan natin, paglipat natin sa bagong building, lahat ng mga pangit na tradisyon natin, iiwan natin sa building na to. Hayaan natin yung susunod na grupo ang kumuha. Huwag na nating dadalhin sa kabilang building. Let's reform our ways. And that's why I suggest, every time we will have our communion, it will be a communion service. That our minds, our hearts, be in tune on the words of Christ, the words of abandonment. Thirdly and finally, the high value lessons. Well, first and foremost, mga kapatid, love and justice met on the cross. Ang pag-ibig ng Diyos at ang hustisya ng Diyos nagsalubong sa krus ni Kristo. Kadalasan ang na-highlight sa pangangaral, pag-ibig ng Diyos. John 3:16, Romans 5:8. It's true na ang kamatayan ni Kristo ay kaloob ng Diyos bilang kanyang pag-ibig. Subalit ang isang bagay sa kabila ng coin, the other side of the coin, it is to satisfy the justice of God. Upang matugunan ang katwiran, hindi maaaring palampasin ng Diyos ang kasalanan na walang nagbayad. Kailangan may magbabayad. Ang kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid, hindi ikaw ang nagbayad. Hindi ako ang nagbayad. Si Kristo ang nagbayad para sa atin. Second lesson, the price is so costly. The church is bought by the precious blood of Christ. Acts 20:28, Ephesians 1:7, Colossians 1:20. Napakataas ng halaga ng pagbabayad para iligtas ang iglesia. Pero paano magsukli ang iglesia sa Diyos na nagligtas sa Kanya? Pipiliin niya ang linggo na Kanyang dadaluhan. Hindi siya seryoso sa paggalang sa araw ng Panginoon. Hindi siya seryoso sa pag-aalaala sa banal na hapunan. Katatamaran niya ang pagtitipo ng mananampalataya. Oftentimes, we are so moved with different personalities. Our favorite celebrities. We are so moved. We are so much attached. In fact, hindi mo nga alam, unconsciously, ginagaya mo na kung paano siya manamit, kung paano siya kumanta, yung mga kaawitin niya. Unti mo pati manamit. Unconsciously, mukha ka na ring eng-eng. Pero kaibigan, kapatid, let me remind you,
that is also idolatry. But why we are not moved by the fact that the second person of the Godhead left his throne, left the glory, took human flesh, became a perfect obedient to his Father. Why we are not moved to appreciate a humble servant? Why we are not moved by his act of sacrifice on the cross? We don't behold him. Ang alam natin, Christianity is an ethics, a system, a principle of good conduct. Yes, it's true. But Christianity is more than ethics. It is more than proper conduct. Christianity is the person of the Lord Jesus Christ. Na kung we will just appreciate and see how glorious Christ is, kahit makuha lang natin yung katiting nito, yung kamatayan at pagkabuhay niya na muli na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ako mahihinto hanggang hindi ko nalalasap ang katotohanan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. At kapag nangyari yun, it will break us into pieces. In summary, Jesus' cry on the cross reflect both his identification with our sufferings for the redemption work. It also points to the depth of his love for his elect people to cause us not eternal punishment in hell. I'd like to close with this story. Isa pong ulilang batang lalaki, ulila, wala na siyang ama't ina, ang nanloob po sa isang mayamang tahanan, pumasok siya doon para ang kanyang dahilan ay para magnakaw ng pagkain. Nahuli po siya. Sa awa po ng magulang, ng may-ari ng bahay, hindi po siya pinakulong, kinupkup po siya bilang isang anak. Itinuring na anak, naging kalaro ng anak, at yung anak, tinuring siyang kaanak. Pinag-aral, dinamitan, pinag-aral sa isang exclusive na pag-aaral na eskwelahan, nakatapos, naging sundalo. At during the time sa kanya pong mission work sa Afghanistan, napabalitang siya'y napatay. So he was enlisted na napatay at hindi nakita ang kanyang katawan. Pero ang totoo, plinano po ito nung kanyang mga magulang na umampun sa kanya. Bumalik po siya, kinupkup siya at tinago siya ng mga magulang na kumupkup sa kanya. At alam niyo po kung anong ginawa sa kanya? Ginawa po siyang hitman, assassinate, hitman ng pamilya. Lahat ng mga kalaban ng pamilyang ito, lahat ng mga kalaban niya sa politika, kalaban sa negosyo, pinapatay niya at ginamit niya ang taong ito. Sa labis na pagtingin ng taong ito, ng batang ito, ng utang na loob sa mga magulang na kumupkup sa kanya, ginawa niya ang lahat ng inutos na masamang utos ng kanyang kinikilalang magulang. Bilang kanyang pagtanaw ng pagmamahal at utang na loob. Baliktarin natin mga kapatid. Nung iligtas tayo ng Panginoon,
Hindi niya tayo inutusang gumawa tayo ng masama. Nung iligtas tayo ng Panginoon, kinupkup niya tayo, dineklara niya tayong matuwid at hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Ang question is, anong sinusukli natin sa kabutihan na ibinigay ng Diyos? Magmula nung maligtas ka 10 years ago, 15 years ago, 30 years ago, 43 na ang TNC sa susunod na buwan, o 43 years ago, ano ang isinusukli mo sa Diyos at sa Kanyang kabutihan? Ito ba? Ito bang performance mo ngayon bilang isang mananampalataya? Ito ba ang sinusukli mo ngayon bilang isang bona fide member ng TNC? Kung yung inampon, siya'y tumamasa ng material at pisikal na pagpapala sa kanyang kinikilalang magulang na kumupkup sa kanya. At in the end, ginamit siya sa kasamaan. Sumunod pa rin siya bilang pagtugon sa utang na loob. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya,